So guys, may customer nga pala tayo na nag-walk-ins po sa shop natin para magpa-repair ng kanilang system unit. Ang problema po ng system unit ni ma'am ay hindi na po nagdi-display, matagal na na-stock. Hindi na rin po nila alam yung Windows password kaya hindi na rin sila makakapasok sa Windows if ever man na mapagana natin yan. So sinabi po sa atin ni ma'am na kung mabubuksan daw yan at papapagana, paki-reformat na din daw po. So tinest po muna natin yan guys para makita natin kung hindi ba talaga nagdi-display yung system unit ni ma'am. At upon checking guys, gumagana naman yung system unit ni ma'am. Nagpa-power and also nagpa-function naman. So malalaman natin yan guys pag pinindot po natin sa keyboard yung numlock. Kung umiilaw po yung upper light ng numlock. At also pwede rin po yung caps lock. Port. Ngayon ma'am, syempre, ano bang ginagamit nyo dun sa inyo? Ito. O, mag-adapter na yung para magamit mo kasi. So naka-video card po si ma'am at isa po yun sa suspect natin. Inalis natin yung video card guys. Nag-direct po tayo doon sa onboard VGA ng system unit ni ma'am. Pinagana natin. Pero guys, still hindi pa rin po nagde-display. Pero buhay po yung system unit dahil nagre-respond po ito pag pinipindot po natin yung numlock at yung caps lock. So kapag ganyan guys, ang case wala pa ring display pero gumagana siya, malalaman natin dahil sa caps lock at numlock. Dapat pag pinindot po yun, umiilaw. So meaning to say, working naman yung system unit, ayaw lang po niyang mag-display. So may dahilan yan. Either yung video card na tinanggal po natin, ayun po ang suspect, or meron din pong problema doon sa cord na ginagamit ni ma'am, and also pwede rin doon mismo sa monitor or pwede rin naman doon sa VGA port na ginagamit ni ma'am sa system unit niya. So, nasolusyonan na po natin yung problem ni ma'am na no display yung kanyang system unit. So, nagawa na natin ang paraan. Gumamit po tayo ng display port para sa display port cable para sa display port niya papunta sa display port ng monitor. So, hindi na po kasi gumagana ang kanyang VGA port. So, sira na yan. Luckily, may isa pang port si ma'am. Display port, ang kanyang extra port, ginamitan na natin ng kable. Meron din naman display port yung monitor natin. So ngayon, napa-display na po natin siya, kailangan natin siya i-format. So ipasok nyo muna yung USB nyo na bootable na may Windows 10. Ginagawa po yan, marami naman po tutorial yan, meron po akong in-upload regarding yan. Pagkapasok nyo ng USB nyo na may Windows 10 bootable device po yan, power on. Yan, power on. Hanapin nyo po yung boot menu ng inyong system unit. Boot menu para ma-priority natin kung ano ba ang ating iboboot. So, kada unit, iba-iba po ang boot menu. For example, ito, Lenovo, F12 yung boot menu niya. Pipiliin ko po dyan yung Legacy, SCIDs, kasi USB ang ating iboboot. Yung USB natin na yan, yan yung may Windows. Press Enter. Hintayin lang natin siya mag-boot. So, yun, nakapasok na tayo dito sa Windows. Kailangan na natin install yung operating system. So, next lang natin to guys. Tama naman yung ating region. Next lang. I don't have product key. Mamaya natin problemahin yung product key niya na yan. Windows 10 Pro. Piliin nyo. Next. Accept. Next. Install Windows only. So, yun. I-delete natin. Yung mga existing partition. Pinaformat po ito ng customer natin dahil hindi na daw nila alam ang password ng kanilang Windows. So, hindi na sila makapasok doon. Sabi nila, burahin na lang lahat ng laman at i-format. Yun lang gusto nila. Para din daw maging smooth at mas mabilis. Pwede tayo gumawa ng partition dyan, guys. Kunyari, 120 for OS to. Yan. Partition, guys. So, parang magkakaroon ka ng dalawang drive sa loob ng iyong Windows. So, pili ka lang ng partition dyan kung ano gusto mo lagyan dyan ng Windows. Nakadalawa yan. Pwede yung dito, lagay mo yung Windows sa primary na una. Tapos itong kabilang partition 3 naman, pwede dyan mo ilagay yung mga documents, files, at ibang application mo. So, kapag nakorrupt yung ating partition 2, yung Windows, save po yung files mo dito kahit paano. Ito lang ang buburahin natin at i-format. So, next na natin yan guys. Pwede kayong hindi din gumawa ng partition, pero pwede rin gumawa. Nasa sa inyo po yan. Hintayin lang po matapos yan hanggang dito sa baba. Magre-restart po ng automatic yung system unit nyo.
So after ma-finish yung format guys, follow nyo lang yung instructions hanggang makapasok ng Windows at ayun, problem solved na po yung problema ni ma'am. So yun lang guys, until next time po.